Punta na tayo sa mga iba't ibang uri ng compensation. So, pag sinabi natin guys, compensate, di ba parang saan nyo naririnig yan? Di ba parang palitan mo. Okay? Bayaran mo. Okay? So, a process whereby one makes up for some real or imaginary inadequacy by doing well in another activity. Halimbawa, nakikita nyo guys sa social media yung sinasabing RIP sa mga kursong hindi natin nakuha. Yung gusto mo talagang kurso nung time na papasok ka sa college pero hindi ka napunta doon. Pero nagtagumpay ka naman dun sa kursong pinili mo ngayon. Kumbaga, halimbawa, ako, example ko sa akin, bago ako mag-college, talagang ang gusto ko is journalism. O, di ba? Layo naman criminology yung journalism. Gusto ko talaga. Kasi dahil nung high school ako, ang hilig ko gumawa ng story. Which is love story, mga tula. And then, una kong pinasok, first year, education. So, isang taon lang ako doon, tapos lumipat ako ng krima. Di ba? Parang ang dami. Pero, iba sa pagtuturo pa rin naman ang bagsak ko. Which is, natutuwa pa din ako na ito para talaga yata linya ko. Okay? So, pag tinanong, ano ba talaga pangarap mo? Actually, dalawa. Journalism and photography. Okay? Yung litrato. Pero mas focus ako nun sa journalism. So, ngayon, marami nagsasabing, successful ka na. Okay? Kumbaga, ang layo na narating mo, ang dami mo na napuntahan. Okay? Kumbaga, konsepto na bukod sa nakatapos ka, masasabi talaga na nasatisfied mo na yung mga pangarap mo. Pero may isa pa din, kumbaga, alam mo yung kung titignan mo yung puso ko. Diba? May parang, gusto ko pa rin to. Gusto ko pa rin makuha to. Pero ngayon guys, kung sasabihin journalism pa rin ba yung gusto kong kunin, hindi na. Alam nyo kung ano na, psychology na. Okay? Kumbaga, mas after journalism na, kasi eduk ako, mas minahal ko yung human behavior nung time na nag-take ako ng education. Hanggang sa later on, nag-cream ako, hanggang sa hindi ko akalain na pati dito sa board exam is creamsock pa rin ang papasukin ko. So anyway, meron din guys tayong tinatawag na mga attorney, di ba? Successful na yan matuturing, mataas na yung nila, kumbaga narating nila. Pero, pag tinanong mo sila, sir, yan ba talaga yung gusto mong kurso? Di ba meron sasabihin sila, hindi align doon sa nila. Parang ang layo naman, sir. Ako, gusto ko maging police, pero naging lawyer siya. Yung isa naman, gusto maging police, pero naging basketball player siya. Kaya kayo, guys, wag kayong susuko kung halimbawang hindi mo nakuha yung gusto mo talaga. Baka malay mo, nakalain ka doon sa talagang nararapat para sa'yo. Kaya na-compensate mo. Halimbawa pa, another example ng compensation, hindi mo nakuha yung ideal man mo o ideal woman mo. Ibig sabihin, yung pangarap mong babae. Pangarap mong lalaki. Pero masaya ka naman ngayon doon sa taong na kasama mo ngayon. In short, na-compensate mo din. Okay? Well, kasi ang common dito, doing well in another activity eh. So, kung halimbawang hindi ka matanggap sa PNP kasi maliit ka, baka mamaya biglang ikaw palang hinahanap sa NBI. Ay, ma'am, ba't NBI? NBA. Di, mahirap yan guys, pag ikaw ang hinahanap sa NBI, baka mamaya may kaso ka na pala. Okay? So, yan tinatawag nating compensation. Okay, next. The word rationalization. Ano ibig sabihin nito? Fallacious. Okay? Thinking intended to justify ideas. Ano yung keyword natin dito? May gina-justify ka. Ideas or what? Behavior in a way that seems reasonable to oneself. Although, kaya lang, they are intellectually justified and often socially disapproved as well. In short, nangangatwiran ka or kaya naman meron kang bagay na halimbawa example nito rationalization. Yung hindi mo matanggap na yun yung nangyari sa iyo, kaya ang ginagawa nagdadahilan ka na lang. Sino dito guys yung konsepto na halimbawa lang na niligawan mo yung isang babae ng 3 taon nung hindi ka sinagot at hinabi sa iyo ng mga tropa mo, negative eh. Syempre parang malungkot ka, no? Ibig sabihin frustration yun. So, ano mangyayari dyan? Kumbaga, sasabihin mo lang, kaya ko lang naman siya niligawan kasi, tinatamad ako. Kumbaga, hindi mo magawang aminin sa kanila na
Kaya ako siya niligawan, gusto ko siya. Pero para ipagtanggol mo, pagtakpan mo yung sarili mong kahihiyan, magsasabi ka na lang ng isang bagay na madja-justify mo kung bakit mo ginawa yun. Okay? Kumbaga, niloloko mo lang yung sarili mo. Ano pa example nitong sa rationalization? Yung bang, lagi mo nililibre ang tropa mo, saan? Sa mga mamahaling kape, ibig sabihin, Starbucks, okay? Everyday, parang ikaw yung tao, guys, na mayabang eh. Oli ka, kape tayo dito, anong gusto mong flavor? Starbucks, o Petix lang yan. Yan lang ba? Maliit lang, small lang, i-grande mo yan. Okay, Java chips, ano ba gusto mo? Ba? Tapos ito pa, gusto mo? Punta tayo dyan sa pizza. Ay, ayoko dyan sa Greenwich. Ayoko dyan sa Shakey's. Saan mo gusto? Yung pinakamahal na pizza. Sa Italiano. Okay? Pinakamahal ba yun? Okay? Tapos kaya naman, konsepto na lagi mong inaaya yung tropa mo saan? Sa SM. Kaya lang, guys, gusto mong magyabang kasi may kasama ka na lagi daw nasa SM, sabi mo, tara punta tayo dito sa Rockwell. Kaya lang, ito napapasok si rationalization. Sa di inaasahang pangyayari, bigla kang nalugmok sa kahirapan. Ibig sabihin, mula dun sa mayaman na image mo, napunta ka sa katotohanan wala ka ng pera. Anong mangyayari? Paano papasok si rationalization? Hindi mo aaminin naghihirap ka na. Halimbawa, magpapakitang gilas ka pa rin. Tara, kape tayo. Ngayon, syempre, ina-expect ng mga kaibigan mo, ikaw ay mag-aaya sa Starbucks, sa mamahaling coffee, Boss Coffee. Okay? Kaya nagtaka sila, bakit mo sila dinala doon sa karinderya? Tapos bumili kayo ng 3-in-1 coffee. So parang sila, takanta-taka. Bakit ganon? Ella, kunyari ako yung Ella, dati sa Starbucks mo kami dinadala. Bakit ngayon dinadala mo lang kami sa mga 3-in-1? Aaminin ko ba na naghihirap na ako? No. Ano ang gagawin ko? To show the defense mechanism na hindi minsan ako aware ha, pero kailangan ko silang mapaniwala. Pero ang niloloko mo yung sarili mo. Ano sasabihin ko? Para naman kasi parang nakakapagod na kumakain tayo ng mamahalin. Tignan mo na natin tong mga mura. Kumbaga, para maranasan naman natin kumain ng mura. So, kumbaga, hindi mo inamin na ikaw ay naghihirap na. O kaya naman, lagi mong pinopost sa social media, mamahaling sasakyan, may Ducati ka pa, di ba? Tapos isang beses, bigla ka na bankrupt. Kasi puro ka sugal, alam mo yun, yung parang wala kang ipon, puro ka pabaya. Anong nangyari? Lahat ng mga magagarbo mong sasakyan na ibenta mo na. At later on, ang ginamit mo na lang, bisikleta. Nung may nakasalubong ka, nakasamahan mo noon, nung time na magagarbo ang gamit mo, tinanong ka ngayon, bakit ganyan na lang sasakyan mo? Hindi mo inamin na bankrupt ka. Ang sasabihin mo na lang, kasi gusto ko makatulong ngayon sa sa ozone layer natin. Puro na lang ginagamit ko, naglalabas ng mga usok na nakakasira sa earth. Diba? Parang reasonable. Nagre-reasons out ka dun sa isang bagay na hindi naman totoo para hindi ka mapahiya. Yun yung tinatawag nating rationalization. Okay? Next. Displacement. Pagtamayan natin tong displacement and fantasy or daydreaming. Don't worry, guys. Pagdating naman sa final coaching o sa marathon, tatadtarin ko kayo ng kailangan, guys, ano bang konsepto nito? Marunong kayong kumuha ng keyword. Okay? So, pag sinabi nating displacement, this is where one transfer his emotion connected with one person or thing to another unrelated person or object. Malamang maraming makakarelate dito. Yung pinagbubuntungan mo ng galit. Halimbawa, pinagalitan ka ng nanay mo o ng tatay mo. Sabi, ikaw, ang tamad-tamad mo, hindi ka naghuhugas ng pinggan. Siyempre, hindi mo pwedeng awayin ng magulang mo. Sino ngayon ang pagbubuntungan mo ng galit mo? Siyempre, inis ka eh. Ikaw yung pinagalitan eh. Napahiya ka sa harapan ng mga kaklase mo, ng mga barkada mo. Sino common na pinagbubuntungan mo? Minsan, di ba, yung basurahan. Yan, kainis. Okay, ano pa? O kaya naman tao, kasi pwedeng thing or tao na hindi related dun sa object or
dun sa, kunyari, sa magulang mo. Either si kapatid mo, si bunso. Yan, dahil sa'yo ako pinagalitan ni nanay. Di ba, para magtataka pa yung kapatid mo, bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw pinagalitan, bakit ako ngayon pagagalitan mo? Naranasan niyo na ba guys yung tipo na magtataka ka, bakit ikaw yung pinag-iinitan nung kaklase mo, samantalang wala ka namang ginagawang masama? Tapos mapapasabi ka na lang na, kayo nag-away ng jowa mo, bakit ako ang inaaway mo? Ikaw ba, naranasan mo na ba guys yung tipong hindi mo masaktan-saktan yung mahal mo? Kaya ang gagawin mo na lang, susuntukin mo na lang yung pader at later on, ayun, namaga yung kamay mo. Hindi naman kasi lumalaban yung pader sa'yo pero sinusuntok mo. So, yun yung tinatawag natin, displacement. Okay? So, normal yan, nakikita nyo guys sa mga broken-hearted. Yung kahit gano'n sila sinaktan ng taong mahal nila, hindi nila magawang saktan. Kaya ang ginagawa nila, sa ibang bagay nila binubuntong. Diba? Halimbawa, niloko sila ng jowa nila, hindi nila magawang lokohin. Kaya gagawin nila, ibang tao lolokohin nila. Kaya pagbubuntungan nila. Okay? Kaya magtataka sila na, niloloko ka na nga ng mahal mo, tapos manloloko ka pa ng iba. Diba sasabihin niya, ganun talaga buhay. Hindi nila alam, displacement na pala ang defense mechanism ito. Okay, next. Fantasy or daydreaming. Okay, ayan. Fantasy or daydreaming. There is an image, sequence of events, or mental image that serves to express unconscious conflicts, to gratify unconscious wishes, or to prepare for anticipated future event. Example, yung bang guys, diba, ito yung keyword mo imagine. Guys, ano ka dyan, nagising ka dyan, kasi daydreaming. Pero not because sinabi kong daydreaming, umaga ka lang nag-daydreaming. Yung dumarating guys sa point na habang naglalakad ka, lumilipad yung isip mo, nangangarap ka ng gising. Okay? Hanggang sa di mo na lang sabi mo, uy, ang ganda naman ng babae, baka may gusto sa akin. To, di mo alam, may paparating ng truck. Ayun! Bigla ka nang humarap kay San Pedro. Yung mga ganun na, sino dito guys yung graduate ka, nung graduate ka nung college, or nung graduate ka nung elementary or high school, yung habang nag-i-speech yung valedictorian nyo, bigla mong nai-imagine yung sarili mong ikaw yung nagsasalita doon. Okay? Kumbaga, ito yung tinatawag natin na, yung nag-gratify mo kasi, yun yung wish mo eh. Kasi pag mo, sequence of events or mental image that serve to express unconscious conflicts. Kumbaga, nangangarap ka na lang kasi alam mong imposibleng mangyari. Okay? Halimbawa, in love ka sa best friend mo, pero nakita mo, may jowa na si best friend mo. Yung hanggang pangarap ka na lang ba? Okay? Kumbaga, yun kasi yung gusto mong gusto mong mangyari. Yun yung wish mo. Kaya ang mangyayari dyan, mangangarap ka na lang na ikaw yung nililigawan ng best friend mo, ikaw yung mahal ng best friend mo, hanggang sa bigla na lang pipitik na lang sa yung katotohanan na hindi pala ikaw yung gusto niya. Sino naman dito guys, yung habang nagle-lecture sa inyo yung professor nyo nung college, yung bigla ka na lang, hoy, ikaw na pala magre-recite, na parang umandar yung utak mo, di mo alam kung nasa harapan ka na pala ng recitation, amumutla ka na lang. So, yan yung tinatawag natin, fantasy or daydreaming. Yan. Ay, sigurado dito, maraming makakarelate. Saan yan, ma'am? Projection. Pag sinabi natin, guys, projection, di ba, halimbawa, projector. Siguro naman naka-attend na kayo guys na review. Siguro or nakakita na kayo ng projector. Okay, siguro kasi ngayon online eh. 'Di ba ang projector may pino-project. Pero mangyayari yung image na nanggaling sa projector, saan talaga nanggaling 'yon? Sa laptop. Ganito 'yon. Kukunin natin yung konsepto na ganon. Na ikaw, sabi manifest feelings and ideas which are unacceptable to oneself, but projected onto others. Hindi mo tanggap sa sarili mo, kaya pinoproject mo sa ibang tao. So that they may seem to have these feelings or ideas that free the individual from the guilt and anxiety associated with them. Kumbaga, yung image or yung ideas na iniisip mo. Example lang ha, gusto mo yung isang tao. Ang gagawin, hindi mo kayang aminin sa kanyang gusto mo siya. Kaya ang mangyayari, kukuha ka ng isang tao na yung nararamdaman mo, sa kanya mo ipoproject.
Naranasan nyo na ba guys yung sinasabing kinikilig? Uy, kinikilig ka. Pero totoo, ikaw yung kinikilig. Pinoproject mo lang sa kanya. Para in case na kung sakaling mapahiya ka, halimbawa, may ibang tao na hindi gusto yung pinoproject mo sa kanya. Kasi sa kanya mo pinapasa yung nararamdaman mo eh. Kumbaga, siya yung kinikilig, pero ang totoo, ikaw yung kinikilig. So, magiging negative yun sa ibang tao. So, ikaw, magkakaroon ka ng laya dun sa guilt na yun. Kaya yung kunyari, barkada mo, uy, pre, sabi, ayan na si crush mo, pero ang totoo, ikaw pala may crush doon. So, syempre, yung crush mo, mapapatingin doon sa tropa mo. Nakita mo, parang, may jowa na ako eh. So, parang, ang magre-react yung barkada mo. Ano sasabihin ng barkada mo? Hindi naman ako may crush sa'yo eh. So, at least ikaw, malaya ka doon sa part na hindi ka nasaktan ng literal. Kumbaga, palihim ka na lang nasaktan. Aruy, taken na pala. Buti na lang hindi ko sinabing ako may gusto kasi mapapahiya ako. Yun sabing projection. Ano pa? Yun guys na sinasabi mong niloloko ka, pero ang totoo ikaw pala nanloloko. Project ka ng project dun sa babaeng gusto mo o sa lalaking gusto mo na siya'y nanloloko, pero ang totoo, ikaw ang nanloloko. Kaya ingat-ingat kayo dyan. Lalo na guys kung sa review, actual na tayo, magsasabi kayo sa akin na, ma'am, break time daw. Pero ang totoo, yung nagsumigaw ng break time daw, siya pala yung may gusto ng break time talaga. Kaya magtuturo pa ng iba eh. Pero totoo siya naman talaga yung may gusto ng break time. So, yung tinatawag nating projection. Okay? Ito naman, introjection. Ano naman konsepto? Kung kanina, ano natin mukha ko dito? Yan. Ano ba? Yan. Kung kanina sa projection, yung feelings or ideas mo, pinoproject mo sa ibang tao para makalaya ka sa anxiety or guilt. Dito naman sa introjection, opposite naman siya ng projection. Subconsciously taken into self-imprint, recording of one another person, including of their attitudes, message, prejudice, expression, event, and the sound of their voices. In short, nanggagaya ka. Ma'am, baka mamaya, wag kakaiba niya kay identification. Sa identification kasi, nagpapanggap ka. Okay, ng ibang tao. Eto naman guys, siniself-imprint mo yung ibang tao. Okay, halimbawa, sino ba to? Si Donita knows. Okay, ma'am, nagpapanggap. Hindi naman siya nagpapanggap. Ginagaya niya si Donita Rose. Okay? O kaya naman sino yun? Yung May Himala. Kay Ate Gay. Di ba? Ang daming nag-i-imprint kay Nora Honor. So, dito sa introjection, example ko na lang halimbawa, yung idol mo. Example, yung idol mo, sexy manamit. So, yari, si Ivana. Pati yung niya, gagayahin mo sa kanya. Pati yung pagsasalita niya. Pati yung tinatawag na paano siya mag-talk. Sine-self-imprint mo sa kanya. Sa'yo mismo. Okay? Pati yung boses niya, pati kung paano siya mag-message. Diba sabi nga, pati expression nga eh. So, yung tinatawag natin self-imprint. Kung kanina kasi, yung feelings mo, pinapasa mo sa iba, eto naman, babaligtaran. Yung ibang tao, ini-imprint mo sa sarili mo. Okay? So, at least wag kayong malilito kay identification sa kaka-introjection. Okay, halimbawa kayo, nagturo kayo. Ginagaya nyo yung, Miss Keyword siya, Popoy. Okay, actually guys, may kakilala ako na mga ganyan tao eh. Yung tipong walang originality. Okay, pero okay lang. Kasi alam mo naman na, siguro iniidolo ka lang talaga nila. Kasi magugulat ka na lang, bakit magkaparehas tayo? Pati pananamit, ginagaya mo sa akin. Pati kasi, pati pagtotok sa'yo, ginagaya sa'yo. Okay, introjection ang tawag doon. Yan sabing self-imprint. Okay? So, nakukuha po. So, at least huwag kayo malilito. Ulitin ko ha, iba si identification kay introjection. Identification, nagpapanggap ka. Okay? Hindi mo mailabas yung totoong ikaw. Sa introjection naman, alam mo kung ano ka. Pero, nagsa-self-imprint ka ng ibang tao. Nakukuha po. Okay, very good. Nakukuha. Ikaw, naka-red. Nakukuha mo? O, ikaw, inaantok ka na. Ay, naku naman, sinasabi ko sa inyo eh. Pag kunyari, naantok ka na,
manood ka ng bold. Post mo muna tong video ko. Tapos, yan. Pero wag ka guys ang papalabas. Gawin mo, pag excited na, balik ka na ulit dito. Ay, gising ka na ulit. Etong topic na to, sigurado. Maraming makaka-relate. Okay? Sabi ko kanina, ito, maraming magre-react dito. Okay? So far guys, alam ko ito yung mga common na ginagawa natin, di tayo aware. Pag sinabi natin guys, reaction formation, the development of a trait or traits with the opposite of tendencies that we do not want to recognize. It is shown when an individual is motivated to act in a certain way, but behave in the opposite way, and be able to keep his urge and impulse under control. In short guys, pag sinabi nating reaction formation, plastic ka. Okay, plastic. Yan. Bawal yan sa Quezon City, guys. Diba? When an individual is motivated to act in certain way, which is, guys, ito talaga yung nararamdaman mo, but behave in the opposite way. Halimbawa, ito yung pagpwede natin kasing i-compare na parang pareha sila, pero siyempre may pagkakaiba pa din. Si reaction formation, plastic. Paano plastic, ma'am? Halimbawa, yung tipong galit na galit ka na. As in talaga, ngipin mo. Pero pagkaharap mo na yung kinagagalitan mo, bigla, alam mo yun, di ba ganyan yung mga plastic? Yung tipo na kunyari, hi baby, pero kaya kanyang taksakin sa likod. Okay? Yung tipo na hindi niya mapakita yung totoong nararamdaman niya sa'yo. Na kung galit ka, di galit ka. Okay? Kumbaga, iba yung pinapakita niya doon sa totoong nararamdaman niya. In short, ikaw yung tao guys na parang yung bang kahit nakangiti ka, iba yung nararamdaman mo. Ano pagkakaiba niya kay denial? Dito naman sa denial guys, when a person uses the mechanism, refuses to recognize and deal with reality because of strong needs. Ito naman, kay denial, nakikita na yung nararamdaman mo, dinideny mo. Ito nakikita na. Nakikita na. Kung bakit reaction formation kasi, hindi mo matitrace kung ano totoong nararamdaman niya kasi nga opposite yung pinapakita niya. Dito sa denial, alam mo na yung nararamdaman niya, pero ang masaklap, dinideny niya. Halimbawa ng denial guys, yung tipo guys na third wheel ka. Yung parang meron yata yung bagong movie ngayon si Lobby po. Yung story niya, may boyfriend siya, tapos may best friend siya. Kaya lang later on, parang pinakita sa trailer, namatay doon si Tony. Tony yung kapartner niya doon. Tapos si Marco. So, parang mangyari, doon tayo kay third wheel. Kumbaga, mahal mo siya, pero ayaw mong aminin sa kanya, kaya ang gagawin mo na lang, pinapakita mo na lang sa kanya yung mga konsepto na paano magmahal. Ngayon, tinanong ka niya, prinangka ka niya, ikaw ba may gusto ka ba sa akin? Uy, wala masyado ka namang assuming Kumbaga, as babae, ang mangyayari tuloy, nag-a-assume lang ba ako? Kasi, pinapakita niya sa'yo Pinapakita niya yung nararamdaman niya, pero pag ginompronta mo, dinideny niya. Lasing! Meron ba kayong kakilala guys na nakikita mo ng lasing, pero hindi niya ay naamin lasing pa siya? Parang, hindi pa ako lasing. Alam ko ginagawa ko. Okay? Pero ako guys, hindi ako naniniwala sa mga ganun Kasi alam ko kahit anong lasing mo, siguro may part na uminom ka minom na rin naman ako. Kumbaga, na-reach ko na yung sinasabing talagang lasing na lasing. Pero alam ko pa rin ginagawa ko nun. Kaya lang, pagising sa umaga, syempre nandun ka sa port na dinideny mo na lang. Kasi nahihiya ka sa nangyayari sa'yo. Na ginawa mo yun. Pero may certain guys na nakalimutan mo yung sinasabi, pero yung ginawa mo, alam mo. Okay? Alam pa yun sa denial. Yung kinakasal yung best friend mo, na minahal mo ng buong buhay mo. So ngayon, umiyak ka. Nakikita na yung nararamdaman mo, umiiyak ka, nasasaktan ka. So, kinalabit ka naman ng isang barkada mo. Minsan may mga tanga tayong barkada, yung tipo nakikita na ngayon nararamdaman mo, magtatanong ka umiiyak ka. Parang konti na lang sabi mo, hindi. Tumatawa ko, kitang-kitang tumatawa ko. Okay? So, sabi na natin, back to tayo.
yung umiiyak, na tinanong ka ngayon, masakit? Ano, sarap tundukin eh. Tapos ikaw, nakikita na nasasaktan ka, pero ang sasabihin mo sa kanya, hindi, tears of joy to. Sabi, masaya ako na masaya na siya sa feeling ng taong pinili niya. Okay? So, parang dinidinay mo yung totoong nararamdaman mo. Yung nagdadabog ka na, tatanungin ka pa eh, galit ka? Hindi. Hindi ako galit. Halata bang hindi ako galit? Di ba? Ibig sabihin, kitang-kita na yung nararamdaman mo, pero hindi dinidinay mo. Sa reaction formation, iba yung pinakapakita mo sa nararamdaman mo. Parang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Pinapakita mong galit ka sa kanya, pero ang totoo, nasasaktan ka na nasasaktan siya. In short, pagkakaiba niya kay denial. Si denial naman, nakikita na nararamdaman mo, pero ayaw mong tanggapin na yun yung nararamdaman mo. Iba yun sa reaction formation. So, sa plastic, basta reaction formation, iba ang pinapakita mo sa totoong nararamdaman mo. Sa denial, nakikita na nararamdaman mo, dinideny mo. Okay? At least malinaw tayo sa dalawa. Don't worry guys, pagdating naman sa marathon, inuulit ko, meron pa rin tayo dyan na tatadtarin ko kayo ng Q&A dyan. So, diba parang theorist din siya? Napakasakit, Kuya Eddie. Intindihin ang mga ganitong konsepto sa human behavior. Repression. So, kung kanina, meron tayong pinag-usapan sublimation and substitution, meron ding denial and reaction formation, meron din tayong repression and suppression. Okay? Nakita nyo, pinagpantay-pantay na lang natin. Si repression, unconscious. Si suppression, conscious. So, ano pagkakaiba nilang dalawa? Si repression, guys, ito yung where unacceptable urge or painful, traumatic experience are completely prevented from entering consciousness. Nangyayari ito, guys, once na ikaw ay hindi na kaya ng sarili o utak mo yung isang bagay na bigla na lang sumabog sa sumabog sa'yo. Iba yung sumasabog, mami. Halimbawa, guys, yung may isang balita na hindi matanggap ng utak mo, bigla ka na lang nag-shutdown. May kilala ka ba na or nabalitaan ba kayo, guys, na bata na rape? Nung ini-interview yung bata, tulala. Diba, meron pa nga yun, namatayan ng buong pamilya, kulang na lang, guys, talagang lumipad na yung katinuan niya. And worse talaga, nabaliw na. Yun yung tinasabi nating depression. Minsan, tinanong ko ang isang doktor regarding dyan. Alam mo, sagot ng doktor, may mga bagay daw, guys, na hindi na ipapaliwanag na medisina. Kasi utak yun nagpapasya sa atin. So, ganyan pala tayo, guys. Kumbaga, ang utak pala ng tao, kayang-kaya ka niya rin protektahan. Kaya lang ang problema dito, pag pinoprotektahan ka na niya, dalawa lang pwedeng mong mangyari. Ito yung parang freeze. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, yung sa defense mechanism, flight, fight, or freeze. Dito, freeze. Kumbaga, parang ka na lang na-steady ka na lang eh. Kumbaga, parang na-shock ka na lang. Sa sobrang shock mo, hindi ka na nakabalik sa katinuan mo. Okay? Yung bang konsepto na bigla na lang, wala na siya. Okay lang tanggapin, guys, na wala na siya sumama sa iba. Kasi yung wala na siya kasi kailangan mo ng palayain dahil kailangan niya na lumisan sa mundo. Di ba parang, ang konsepto nito, talagang literal, unconsciously. Traumatic yan eh. Ibig sabihin pala, guys, kapag ikaw may kakaranas ka ng pain, kung nagagawa mo pa rin magpatuloy, ibig sabihin kaya na pa ng utak mo. Kaya hindi natin, guys, pwedeng, mo yun, hindi natin, pwede rin kasi itong mag-resort yung repression sa suicide eh. Hindi na nila kaya. Pero papasok na siya doon sa flight. Pero the word na, hindi natin pwedeng husgahan yung mga tao na may ganitong pinagdadaanan. Na magugulat ka na lang isang araw, gigising sila, wala na silang maalala. Lalo na 'di ba guys, yung mga nare-rape, na pagising nila sa umaga, kailangan maging witness sila. Pero pag tinanong na sila ng investigator, hindi na nila maalala kung ano nangyari sa kanila. Yan ang sinasabing repression. Defense mechanism na lang nila yun. Okay? So, ma'am, may possible bang bumalik pa rin sila sa katinuan? Yes, meron pa rin naman. Kung magkakaroon ng proper procedure about sa counseling. Okay? Pagkakaiba niya kay suppression, dito naman, alam natin, conscious activity to eh. Alam natin na merong frustration. Alam natin na meron tayong iniindang pain. Kaya lang,
dahil ayaw mong tanggapin yung pain na yon, gagawa ka na lang ng mga activity para makalimutan yung disturbing thoughts na yon or experience na yon. Example nito, di ba sabi, when a person's attempt to forget emotional pain by losing himself in his work. Nakakita na kayo guys ng taong broken-hearted. Yung literal na broken-hearted. Yung bang pinapagod niya yung sarili niya para makalimutan niya na nasasaktan pala siya. Yung bang konsepto na pag nagre-review ka, okay sana, kaya lang kapag meron kang nararamdamang sakit, di ba? Imbis na 8 hours a day lang ang pagre-review, ginawa mo 24 hours a day. Yung bang, pag tinanong ka, pinapatay mo ba yung sarili mo? Hindi, ang sagot mo lang, pinapagod ko lang yung sarili ko para pag napagod na ako, matutulog na lang ako. Kesa naman yung tapos ko nang gawin yung trabaho ko, may dahilan pa ako para isipin kung nasasaktan ako. O, di ba? Yun yung suppression. So, once na ikaw dumaan ka sa tinatawag na pain, frustration, o kaya yung mga konsepto na literal na nasasaktan ka, heartbroken, okay? Minsan ang tao nagre-resort na lang sa sa konsepto na pinapagod na lang nila yung sarili nila. Okay? Yung tarag dati ang ginagawa mo lang na exercise 5 minutes a day. Nung na broken hearted ka, kapag tapos ng work mo, alam mo yun, ito na lang, parang, meron ako nakausap regarding dyan na, ito na lang yung way ko. Para makalimutan ko na meron pala akong ganitong nararamdaman. Na kapag busy yung isip ko sa ganitong ginagawa ko, nakakalimutan ko na meron pala akong problema. So, yun sabi, suppression. Okay? So, nakita natin pagkakaiba ng repression sa suppression. Si repression, unconsciously, bigla na lang nagsishutdown yung sarili mo dahil sa traumatic experience. Si suppression naman, alam mong may painful experience ka, alam mong may problema ka, pero ang ginagawa mo, pinapagod mo yung sarili mo para kalimutan mo na may nararamdaman ka na masakit or heartbroken ka. Okay?